Guys, tulad sa mga nagdaang conference, ang 8 panalo sa elimination round ay sapat na upang makakuha ng twice to beat bonus pagpasok sa playoffs. Ito ang na-accomplish ng Magnolia Hotshots kagabi matapos ibuhos ang ngit-ngit sa Terra Firma Jeep. Nagwagi rin ang Phoenix para sa kanilang pampitong panalo laban sa kupunan ng Batang Pier. Halos nakasisiguro na rin ng twice to beat bonus ang team ni Coach Jamay Karin. Habang ang ibang team ay matibay na ang pwesto sa playoffs, ang Ginebra ay naghahanap pa rin ng paraan para isalba ang kanilang kampanya. Dalawang mabigat na laban ang magkasunod na haharapin ng Gin Kings upang manatiling buhay ang pag-asa. Bukas ay laban sa Meralco, dating team ni Tony Bishop, at sa mismong araw ng Pasko, laban naman sa Talk and Text. Nasasanay na ang tropa ni Coach Jojo Lastimosa na wala ang kanilang star player na nagbakasyon sa buwan. Yan at maraming iba pa ang ating pag-uusapan, kaya panoorin nyo ang bidyong ito hanggang dulo. Pero bago ang lahat, kung gusto nyong suportahan ang ating channel, please like and subscribe. Malaking bagay na po yan sa aming mga vlogger. Sa mga nag-subscribe na, maraming salamat. At sa mga hindi pa, salamat sa pagdalaw ninyo dito sa ating channel. Mga ka-Republic, ibinuhos ng Magnolia Hotshots ang ngit-ngit sa Terra Firma Jeep upang ibulsa ang isa sa 4 na twice to beat bonus ngayong Commissioner's Cup. Ginulat sila ng rain or shine sa kanilang out-of-town game sa Cagayan de Oro City. Iyon ang kanilang unang talo. Bunga ng pagkatalong iyon ng Hotshots, ang Terra Firma ang kanilang napagbuntunan ng inis. Kahit minsan ay hindi hinayaan ng Chicken Templados na makalamang ang Jeep. Siniguro ng mga bataan ni Coach Chito na hindi na mauulit ang ginawa sa kanila ng rain or shine. Tungkol sa kanilang pagkatalo kontra sa ROS, isang maagang wake-up call iyon para sa kupunan ng Hotshots. Alam ni Coach Chito Victolero na darating at darating daw ang kanilang unang talo. Kung saan at kailan ay hindi raw nila alam. At ibinigay nga iyon sa kanila ng mga bataan ni Coach Yang Yao. Good thing is, marami na silang stock, kumbaga. Stock ng mga panalo na kagabi ay dinagdagan pa ng Hotshots kontra sa Terra Firma Jeep. Samantala, wagi rin ang Phoenix laban naman sa Northport Batang Pier. Sa kartadang 7 panalo at 1 talo, matibay sa pangalawang pwesto ang Fuel Masters sa team standings. Halos pasok na rin ito upang makakuha ng twice to beat bonus, pero depende pa rin sa magiging resulta ng mga susunod na laban. Marami ang nasorpresa sa magandang performance ng Phoenix sa maagang parte ng conference. Salamat sa walang kapagurang import na si Jonathan Williams na halos triple-double ang production kagabi. 38 points, 19 rebounds, and 9 assists. Masusubukan ang tatag ng kupunan ng Phoenix sa kanilang huling 3 laro dahil 3 bigating team ang kanilang makakalaban. Ang SMB sa mismong araw ng Pasko, Meralco sa January 10, at ang Talk and Text sa January 14. Samantala, habang ang Magnolia at ang Phoenix ay secured na sa kanilang 1 and 2 spots sa team standings, ang defending champion Ginebra naman ay parang nangangapa pa rin sa dilim. Haharapin ng Barangay Ginebra bukas ang pumapangatlong Meralco Bolts na may kartadang 6 na panalo at 1 talo. Inspirado ang kupunan ng Bolts matapos itala ang kauna-unahang panalo ng isang PBA team sa East Asia Super League. Tinalo ng Meralco Bolts ang Ryukyu Golden Kings sa likod ng Heroics ni Chris Newsome. Dito sa PBA, sila ang haharapin ng Barangay Ginebra na sa pagkawala ng kanilang resident import na si Justin Brownlee ay parang naninibago pa rin. Hindi nila magamay ang bago nilang import na si Tony Bishop, dating import ng Meralco. Magiging advantage kaya para kay Tony Bishop na pamilyar siya sa sistema ng Meralco Bolts? Pero kung pamilyar siya sa laruan ng dati niyang team, alalahanin na naging pamilyar din sa mga ito si Bishop. Nakasama ni Bishop ang buong team ng Meralco hanggang finals. Kaya more or less, naaalala pa rin ng mga ito ang kanyang mga galaw sa loob ng hardcourt. Nakasalalay sa resulta ng kanilang laban kung dadaos-dos bang pababa ang Ginebra o dito na magsisimula ang kanilang pagbangon. Kung magwawagi naman ang Bolts, susukuban nila sa number 2 spot ang Phoenix. Nagiging crowded na sa top positions ng team standings kaya napaka-importante ng bawat panalo.
Marami nagdarasal para sa panalo ng Ginebra dahil kung matatalo ulit sila bukas, ay posibleng malagay sila sa huling pwesto sa top 8. At kung sila ay nasa spot number 8, meaning number 1 ang kanilang makakatapat sa quarterfinals. At kung mabigat na kalaban ng Meralco, mabigat ding game assignment ang talk and text sa araw ng Pasko. Nakapag-adjust na ang mga bataan ni Coach Jojo Lastimosa na wala na talaga sa kanila si Mikey Damoon Williams. At kagabi kanilang pinadapa ang Fuwon Braves 80-69. Ito ang unang panalo ng TNT sa ligang East Asia Super League. Muling nagpamalas ng husay si Randy Hollis Jefferson, umiskor ng 35 points at nangalabaw ng 11 rebounds, namigay pa ng 5 assists. Bahagya lang nabahira ng lungkot ang panalo ng TNT dahil sa masamang bagsak ni RHJ. 2 minutes and 45 seconds na lang ang natitira sa game clock. Agad isinugod sa ospital ang TNT Import para ma-assist ng mga doktor kung ano ang pinsala ng kanyang likod. Wish natin na sana'y hindi major injury ang tumama kay RHJ. Sana'y okay na siya sa araw ng laban nila ng Ginebra. Hindi magiging maganda ang bakbakan kung wala sa laro si RHJ. Ginebra supporter po tayo pero ayaw natin na may mga player na nagtatamo ng injury. Tungkol naman dito kay Mikey Williams, maraming nagtatanong, makakabalik pa raw ba si Damoon? Hindi na po siya napag-uusapan ni ayaw banggitin ng mga team officials ang kanyang pangalan. Matapos manalong Rookie of the Year, 2 championship at 2 finals MVP, para sa maraming team officials ay hindi na siya nag-i-exist. Hindi lang po sa sports siya nangyayari, pati sa pang-araw-araw na buhay ng pangkaraniwang tao. Pag sobra kang gahaman, mawawalan ka ng kaibigan. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po, mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.